Isa pong mainit na pagbati mula dito sa aking channel. Ako po si Renan D. Gonzales. Isa po akong YouTube content creator dito sa napakalayong isla sa Pilipinas. Kung bakit ko po itinatag o ginawa itong YouTube channel na ito, nang sa gayoy ma-share ko naman po sa inyo, maipaalam at maiparating natin ang buhay ng mga taga-isla sa kung sino man, saan man, panig ng mundo. Ngayon pong araw na ito, kung nakikita ninyo, nasa gubat tayo. Kasi we are going to explore, magkakaroon po tayo ng exploration, at saka ipapakita ko po sa inyo yung place namin dito, yung pinagkukunan namin ng tubig, at marami po pong kwento na kaabang-abang sa aking channel. Kung kaya't nagpapasalamat ako na nakarating ho kayo, o po kayo po yung nanunood sapagkat ang tangi ko pong hangarin ay maipaabot, maipaalam at makita rin sa pamamagitan ng aking YouTube channel ang pamumuhay ng mga Pilipino, ng mga tao na nasa mga liblib na puok, nasa mga malalayong isla dito po sa Pilipinas. Hindi ko man po kayo kilala, ngunit ako po'y nagpapasalamat at welcome po kayo sa aking channel. Sana po ay tuloy-tuloy po ang inyong pagsuporta sapagkat nais ko po na balang araw kapag ka naging successful tayo o marami hong nanood pa sa atin ay i-feature naman yung mga taong nangangailangan ng tulong, mga taong kinakailangang maipaalam at maiparating sa lahat yung mga kwentong kakaiba mula dito sa napakalayong isla. Ngayon po, sinabi ko na sa inyo kanina na magkakaroon tayo ng isang forest exploration. Itutour ko po kayo, ililibot ko po kayo, ipapakita ko po sa inyo ang lugar namin. Sa previous vlog po, kung nakapanood ninyo, ay naligo tayo sa dagat. Yun po yung parte na kung saan malapit ang aming tahanan sapagkat ang isla po kung saan ako nakatira ay mataas na bundok siya na yung paanan niya ay dagat. So, marami pong kwento, marami pong lugar, lahat-lahat po pamumuhay ng mga tao dito sa isla ang ating ipapakita sa aking channel. Kung kaya't sinasabi ko nga po sa lahat ng mga nanunood na patuloy lang sa pagsuporta kasi hindi kayo magsasawa sa dami ho ng mga kwentong aking gagawin, sa dami ng mga content na ating gagawin, hindi ho kayo magsasawa dito sa isang vlogger na nasa malayong isla. Hindi naman po kasi lahat sa atin ay nakapunta sa mga liblib na lugar na katulad nito. Hindi po lahat sa atin ay nabigyan ng pribilehiyo na makarating o di naman kay matuntun ang mga lugar na tulad nito. So kung nakikita po ninyo, medyo masukal na ang parting ito. Ito pong ating dinadaanan ay talagang daanan siya ng mga tao na naninirahan sa bukid. So kami po, pasensya na, medyo hingal ako, pagod. Kasi we walk kanina mga 1 hour bago nakarating sa part na ito ng bundok. At saka, kasi yung ipapakita ko sa inyo ngayon, yung mga makikita natin sa gubat namin dito sa malayong isla. At saka kapag natuntunan natin yung water source namin, ipapakita ko rin sa inyo. Which is, sa nakarang vlog, nakita na din naman ninyo or may isa akong video na doon ipinakita ko yung water source namin. But right now, focus tayo sa forest exploration. Ano ba yung mga halaman na makikita ninyo sa paligid, sa lugar na ito? Ano ba yung mga natatanging flora and fauna, vegetation na narito na nabubuhay. So ngayon, ito yung dadaanan natin, guys. Mga kaisla, mga kaibigan, mga tagapanood, mag-iingat ho tayo kasi tayo lang mag-isa, tayo rin ho yung humahawak ng camera. Wala pong ibang nag-video sa atin. Mag-iingat ho tayo kasi medyo masukal ang parting ito ng gubat at hindi natin maikakaila na kapag nasa gubat ho tayo ay marami hong mga hayop na nakatira. Kung kaya tayo po ay mag-iingat, tayo po ay magkakaroon ng pagmamasid sa paligid kapag may nakita ko tayo. So, ito pong nakikita ninyo, if you're going to look at that, yan po yung hose, tawag sa amin hose, na ginagamit ho namin kapag ginagamit ho yan namin bilang daanan ng tubig mula sa bundok papunta doon sa mga bahay sa
lower portion ng islang ito. Look at this one, the vine. It's really beautiful, diba? We are doing forest exploration, but we are not picking or gathering any plants here because it's not allowed. They are living kasi their life dito sa forest na ito. Kung kahit wala naman tayong rason, wala tayong right na kunin po sila. Kung titignan lang natin, wala tayong i-harm. Diba? So marami pa po akong naiisip na content. Ipapakita ko sa inyo kung paano yung mga fishing style dito, yung mga source of income, paano pa kami namumuhay, yung daily life namin, a day in our life bilang mga tao dito sa napakalayong isla. Ano ba yung mga kinakain namin, ano ba yung mga ritual, kultura at tradisyon na naiiba doon sa mga lugar dito sa Pilipinas. Look at that tree, oh. Matunog siya. Ano siya? Kalamansi ba siya? Hindi. Kasi this is the leaf of this tree. You know, ang daming tinik, diba? It serves as protection. Ganda, no? Kapag nasa lilim ka ng mga punong ito, ay sigurado na mafe-feel mo talaga na napaka relaxing at saka aside from relaxing, napakalamig ng climate kasi nga madaming puno. Parang may tumutunog doon sa parting yun. Medyo nakakatakot, guys, yung exploring alone the forest. Diba? Wala kang kasama. Parang may bahay ng pukyutan. Baka atakin tayo ng pukyutan. Am I in the right place? Pero hindi ito yung daanan. Tignan natin, guys. Parang naligaw ako. Parang may bahay ng pukyutan dyan o anay. I'm not sure kung bahay siya ng pukyutan or anay. Pero look at that, guys. Yan. Look at that, guys. Here, oh. I-zoom natin para makita nyo. Yan, guys, oh. Anay ba yan? Yan. It actually grows dyan sa puno ng niyog. Apakalaki, di ba, guys? Siguro anay. Delikado kasi yan pag pukyutan. And look at this one, guys. Nakikita ko ito na tinatanim ng mga tao. Look at this one. Tara, talin ko kayo. Look at the leaves. Wow. Amazing, right? Parang siyang may mga butil. Look at this one, guys. Nakikita ko ito na parang tinatanim ito ng mga tao sa kanilang mga pamamahay. Pero ito, guys, oh. Look at this one. Parang natural siya na tumutubo rito. Galing, ganda. Look at that one, guys, oh. This one. Ito sa flower. Pasensya na sa camera, ha. Medyo low quality tayo kasi we are just using mobile phone. Pasensya nyo na yung quality. Look at that one, guys, oh. Namumulaklak siya. Ano yung flower nyo? Wow. Ganda, diba? Tapitan natin. Pero, bawal siyang itik. Hindi, so, naturally. Wow, ang ganda niya. Tabi-tabi po. Ang ganda niya, diba, guys? Yun pa yung iba, oh. There's flowers in it. Ang ganda. It just grow naturally dito sa forest na to. Look at this one. Parang may place na. Tingnan nyo, guys. Parang may dito. Kumain ng niyog. Ano? Wow. Look at this place. Ito, guys, oh. Gusto kong ipakita ito sa inyo. It naturally grows dito sa place, oh. Wow. Amazing, right? Like sa iba, tinatin ito. Look at this one. Amazing. Oh, the leaves. It looks like a banana leaf, diba? Ito yung flower niya. Let us focus on it. Diba? Ang ganda. Oh my goodness. Ang ganda. Ang ganda niya. So, dyan lang siya tumutubo. Oh. Look at the bundle of this flower. So, if you know the name of this flower, don't hesitate na mag-comment po kayo. But this one, guys, if you notice,
medyo ano siya, hindi masukal ang part na to. Para siyang nilinisan. Ito naman guys. In the right. Let us explore more. Let us not stop there. Marami pa tayong pupuntahan. So guys, parang may way siya. Ewan ko kung saan ito papunta. Pero susundan na lang natin yung way. Pasensya na sa camera. I don't have any stabilizer. I'm just holding it using my bare hands. Kamay ko lang po. At saka napapagod tayo, hinihingal. So, let us see. Look at that one, guys. Did you see it? Ants are there. Oh, family of ants. Para silang may pinatay na kapwa-ants din. Ganda. Especially in the wild. They look so beautiful in the wild. Ano tong place na to? Tabi-tabi po. I'm not really familiar with this place. I'm just, exploring kung saan tayo. Look at the place, guys. Look at that place. Ganda. Diba? It could be an hour of vlogging. Sana po magstay ho kayo at habang tayo po ay nanunood sa mga pananim, sa mga... Oh, that spider. Have you seen it? This one? Oh, there oh. Hindi kasi makafocus yung camera ko. I'm so sorry guys. Hindi makafocus yung camera ko. Pero nandyan siya oh. Yan siya oh. Ito siya oh. Yan. Yan siya. Hindi natin sisirain yung bahay niya. So let us just bow down. Alam niyo ba guys, na noong 2013, nung dumaan yung napakalakas na bagyo sa kasaysayan, yung bagyong Yolanda, isa kami sa mga lugar na tinamaan ng husto sa pagtama ng bagyong yon. And this place, during that time, after ng devastation niya, was actually damaged. Really, great damage yung nangyari sa kanya. Ito yung mga host guys na sinasabi ko po sa kanina sa inyo. Maybe malapit na lang dito yung area kung saan kumukuha ng tubig yung mga naninirahan dito. Look at that one guys. But where are we gonna... Saan tayo lulusot nito? We don't have any idea. Saan ba yung way? Hirap. Ouch! 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 Divine ouch. Hurts. Sakit. Sakit ng baging. Look at this one oh. The leaves are really thick. Oh, there's a poop mula sa isang ibon na maybe dito nakatira. We call it binunga. This plant, binunga. Kung minsan, alam nyo ba, itong dahon na to, kapag lumaki siya, kinukunan namin yan, o ginagawa namin yan, bilang sisidlan ng tubig. Kapag halimbawa, iinom kami, tapos nasa bundok kami, so itong dahon na to, yung ginagamit namin, para masidlan ng tubig. Basta pumili lang ng malinis, bilang yung iinuman. I don't really know where to go. I'm lost. Look at the trees, guys. There's a talisay tree, as well as, what kind of tree is this? I don't know. Other trees here. Siya nga po pala, itong bundok na rin ito ay nagtataglay ng yaman para sa aming mga taga-isla. Kung bakit? Kasi dito kami kumukuha ng tubig, which is really vital, important in our daily lives. Diba? Pang araw-araw, libreng tubig, manamis-namis, that came from natural, tuburan yung tawag sa amin. Para siyang hole sa lupa kung saan doon nanggagaling yung tubig. Dito siguro yung daanan. Ito guys, look at that bamboo trees out there. Ang galing, diba? Eucalyptus ba to? Galing. Ganda. Maganda, pero hindi mo na alam yung palabas.
We're very sad kapag tayo naligaw. Kapag wala tayong nadaanan mamaya. Ito guys. Ito pala. Ito dumaan. Oops. Ay, I sing a song about it. Baka matukla tayo ng ahas. Ferns, oh. Dried ferns. Why are they dried? Dead leaves of ferns. Ito ba? Oh. Ito siguro. Wow, look at the ferns. Ito, papakita natin. Look at this ferns, guys. Ganda, diba? It just go naturally. Alam niyo ba, guys, na yung tradition namin dito, every time na may graduation or may celebration sa family, kumukuha kami nito. Pero patingi-tingi lang naman kasi madami naman dito sa amin. Tapos ginagamit namin siya for decoration. We are not harming naman all of this. Parang kumukuha lang kami ng little portion para magamit. Kasi tumutubo siya dito ng napakarami. As in mataba siya. At look at this one. I don't know what kind of plant is this. Ang laki niya. Ang ganda, diba? Wow. Super ganda. Ang laki. Ano, may isa pa. Another spider. If you can see that. See this one. Oh, let's not destroy the place. His place. Look at this one. Great flowers, right? Great flowers, right? Oh, I know now how to focus. Hindi ko alam. Double click mo lang pala siya. Then automatically mag-focus siya. Oh, it doesn't focus. Anyway. Okay. Ay na mag-focus. Oh, napaka-ano niya. Look at the way. Napaka-liit niya. Tapos, meron pang mga dahon ng ganito, ganyan. Oh. Sana walang ahas dito. Look at this one, guys. I don't know what it is called. Sana po makwentuhan nyo ako kung anong tawag dito sa plant na to. Diba, nagkaroon pa kayo ng free tour while watching me. Nailibot ko kayo. Nailibot ko kayo dito. Ganda, diba? Look at these flowers that grows naturally here. Yan, nagfo-focus. Ang ganda. Ang ganda, guys. Yan, oh. Diba? More to go, more places to go, more things in the island to explore. Kasi, nandito lang naman ako, dito ako nakatira. So, madami pa tayong ipapakita. Especially if we are, you know, in the sea. No? Maraming mga creatures na nakikita nyo. Papakita natin sa vlog nito. Look at this one, guys. Ito yung sinasabi ko kanina sa inyo na source of water namin. This one, explore natin. Medyo may red thing na tinatawag namin na tina. Parang particulate siya sa water na nagkukombine. That one, guys. Look at this one. Ito yung nagsiserve sigurong protection from falling leaves and other dried matters, diba? But I'm gonna show you this one. Yan. Oh my god, ganda niyan. Naturally, kita nyo yan, parang nag-move yung water, parang gumagalaw, kasi yan yung parang tuburan. It's a hole from the underground na siyang nagsusupply ng water. It does not stop actually sa pag-supply ng water. Parang may tunog tayong narinig. May tao ba dito? May tao ba dito, guys? Parang natatakot tuloy ako. Parang bababa tayo ng 10 oras. 10 oras. Ganda, diba? Look at that place. Yun lang. So, ito, it serves as our life for how many years na since I was a child, since the beginning actually. Ang mga bata pa yung parents ko, yung mga magulang namin, mga bata pa in their childhood, ito na yung nagiging source of water namin. At saka malinis naman siya.
It was not inspected, pero siguro malinis naman kasi wala namang na-poison or nagka-diarrhea. Drinking water from that source. Aside from that, guys, hindi lang siya nag-iisa actually. So, kada ganyan, may mga families na nagmamay-ari niyan. Kada butas na ganyan. So, there are also other sources na nasa gilid niya lang. Medyo masukal na siya. So, it's quite dangerous for us to have an inspection here. Look at these leaves, which are so with thorns sa gilid niya. Look at this one, guys. Papakita natin ito. Ang daming damo kasi sa paligid. Look at the green vegetation. Yun yung sinasabi ko. Paulit-ulit. Let us protect always our forest wherever you are. Maliit man o malaki yung forest na nasa inyo. If you're going to protect it, nature will really give you in return. No? Huwag nating sirain. Pangalagaan natin yung kalikasan natin. Isa yon sa mga layunin or propaganda na isinusulong ko rin while I'm having this vlog, because I wanted to show you how natural, how fresh, how beautiful our place is kasi hindi siya destroyed, no? A lot of trees actually na nandito na hindi natin maipakita. But look at this one, guys. Ganda, focus natin. Wow, look at that one. The fruits. Ganda, diba? Pasensya na, hindi talaga mag-stabilize yung phone ko. Kasi mobile phone na to. Look at this one, guys. Oh, amazing. Look at the fruits. Kinakain siguro yan ng mga ibon. Here. Dito tayo. Tabi-tabi po. Iwasan natin makasira tayo. Wala tayong kukunin. Naturally. Ito, kung kanina red, ito naman, ano siya. Maganda, di ba? Yan. Source of yan, ito. Yung overview niya. Tapos yan, if you're going to focus on it, tabi-tabi po. And guys, look at that one. Zoom in natin, okay? Zoom in natin. Yan. Naturally, nagpo-flow. Yan o. Yan. Naturally, it flows out there. Ang linis ng tubig. You can really testify and you can really say, zoom out na natin, you can really say how amazing God is. Diba? Ito lang yun. So ito yung nagsusupply sa napakaraming mga kabahayan doon sa lower portion nito. So para lang siyang maliit na yungib. Hindi siya yungib, parang kuweba. Butas lang na nasa bato. And amazing, kasi, naturally, yung water, nandyan ang gagaling. Because of so many trees na nasa paligid. Especially the upper portion of this place. Ang dami pong mga puno na narito. Diba? How grateful, how amazing na makakakita ka ng tubig na dumadaloy na malinis. Hopefully, sa mga viewers ko, if you wanted to visit us, pag nag-normalize na ang lahat, pag wala nitong virus na to, na nakaka-apekto, hindi lang sa isang bansa, kundi sa buong mundo. Hopefully, pupunta kayo dito. Welcome ko kayo. I-welcome ko kayo sa place, itutour ko pa kayo kung saan ako naglilibot ngayon. At kung nanonood ka, thank you so much kasi I really appreciate na narito ka, na ipapakita ko sa iyo yung kabig-bighaning ganda ng kalikasan, di ba? Ito pa guys, mamangha kayo sa flower na ito. It's a wild flower, but we called it baho-baho. But look how cute it is, di ba? Focus natin yung flowers niya. Ay, mag-focus yan. Look at that. Ang ganda, di ba? Bunch of tiny, beautiful flowers. Bunch of tiny beautiful flowers that grows naturally here. Daming gagamba. Pero yun guys, tingnan nyo naman yung nagpaprotekta sa kanya. All greens out there.
Green is, of course, environment. Diba? Pasensya na sa camera, wala tayong stabilizer. So, dito, para may mga portions din na dyan. May iba pang mga portion dyan na kinukunan ng tubig. Larisi kung kaya nating babain yan. Pasensya na sa camera. Kapag nag-iisa ka, talaga magsisikap ka kung paano mo siya gagawin yung vlog. It's a 1-hour exploration. So, hope you'll enjoy. Mabusog ko yung mga mata ninyo sa lahat ng mga pinapakita ko dito sa akin. Look at the soil, guys. Para siyang ceramic na maputi. Para siyang sticky. If your feet is siguro barefooted ka, naramdaman mo talaga na sticky siya. Ferns are dominating the place, invading the place, diba? And this one, parang may isang uri pa ng ferns na nandito. Actually, ito guys, kinakain naman ito ng before. This one, itong fruits na to, i-focus natin. Kapag nag-violet na yan, kinakain namin yan. We call it litik-litik. Kapag kinain mo yan, yung bunganga mo nagva-violet. Kasi yung fruits niya is violet as well. So, yun. Ito guys, tinabunan siya. Yan. May nakakover sa kanya. So, hindi natin makikita. Look at the trees, the bamboos out there. Ganda. Diba? Ang ganda. So, a lot to explore actually. Sinasabi ko nga sa vlog ko na marami pa tayong aabangan. Marami pa tayong i-feature. Alam nyo ba guys, na dito sa place namin, papahinga muna ako dito. Maraming mga kwento. So, ang iba is na-feature ko na, especially yung mga kwentong kababalaghan, na i-feature na natin, di ba? So, marami pa tayong kwentong aabangan. Lalong-lalo na guys, don't you know na sa place na ito, mayroon isang matanda na before, he works in Palawan as parang diver siya. Tapos, when he was still a child, medyo bata pa siya nun, dito siya nakatira. Tapos, nung nag-asawa siya, doon na siya tumira sa Palawan. So, ngayon, namatay yung asawa niya, tsaka yung mga anak niya, nagkapamilya na rin, umuwi siya dito. And, just to make the short story, kasi plano kong i-feature siya if you wanted, just comment down below. If you wanted to be shoutout as well, comment down below na rin ho kayo. At huwag nyo rin pong kalimutan, sana po, lubos ko pong ipagpapasalamat at isa pong utang na loob kapag pumindot po kayo at nag-subscribe, nag-hit ng notification bell sa baba. So, continuation po ng story. Umuwi po siya dito na paralyzed yung kabilang paa niya. The sad thing here is, wala na siyang pamilya na narito. So, nung dumating siya dito, kinupkup siya ng isang family, kaso lang yung family na yon, yung head, which is actually the mother, medyo matanda na, and lately lang namatay. So, kailangan niyang mag-separate, kasi parang hindi na sustain yung needs, especially sa food. Yung ginawa niya, tumira siya sa isang maliit na bangka. Kita niyo yung bangka? Siguro yung nakikita natin, yung malalaki, yung nasasakyan ng maraming tao. Yung bangka na tinirahan niya guys is, wala siyang cover sa ibabaw, parang wala siyang masisilungan. Maliit lang siya, as in maliit. Yung ginagamit lang sa pamimingwit, hindi siya dimotor, wala siyang makina. Doon siya nakatira sa isang lumang sirang bangka. For how many months? Yung ginagawa namin, pasensya na sa pawis, tagaktak. Yung ginagawa namin kapag may mga extra food kami, sinishare din namin. Kapag mayroon kaming mga konting pera na naitabi, sinishare namin. So yun, umulan, umaraw. Alam niyo ba kung ano yung ginagawa niya noong takip o parang bubong niya? It's an umbrella, an old umbrella. As in, doon siya. Siguro kung nakikita ninyo, I actually regret not featuring the story before. Kasi lately lang naman bumalik yung gana ko mag-YouTube. Sabi ko, sana na ipakita ko yung story niya sa YouTube. Kasi we don't know who's our audience are. By doing so, siguro may tumulong kasi they will really help. Marami kasi mga Pinoy na mabubuti. Oh, most of us, let us say,
mabubuti talaga yung puso natin, mapagmahal tayo, halos lahat tayo, 'di ba? May puso tayong matulungin, no? Na nakikita natin kapag kailangan ng tulong ng kapwa natin Pinoy, nandun tayo para tumulong. Sabi ko, it was too late na na-feature. Sana na-feature. So ngayon, yung update natin, yung mama ko, which is the punong barangay dito sa amin, yung ginawa namin, nagtulong-tulong bayanihan, tapos ginawa namin yung bahay, ginawan siya ng bahay. No? Nagtulong-tulong yung mga materials, nag-ambag-ambag. Ngayon may bahay na siya. But he can really tell the story. That's why I'm planning na i-feature sana siya sa mga next vlog natin. Nangangalay yung kamay ko. And there is also an old man, siguro 90 plus, just imagine, 90 years old, na naninirahan sa bundok. Actually, nasa kabilang part lang siya. I-feature din natin siya. He is living alone at the age of 90 plus. He is still alive, surviving, and very strong. And don't you know that he is very healthy as well as religious. So, yung mga secrets niya, yung mga kwento niya nung bata siya, how he survives daily life, paano siya nabubuhay sa araw-araw, yun sana yung i-feature natin. Sa mga susunod na content, pag-iigihan ho natin, pagbubutihan ho natin yung pag-vlog, kahit na yung gamitan natin ay mobile phone. So, yun yung gagamitin natin para maiparating ko yung mga kwento na narito. Maraming mga kwento, actually, especially during the time of Yolanda, guys. A mosquito bite me. Bit me. Oh, I'm sorry. During Yolanda, a lot of families have struggled tremendously, I could say. Marami yung nawalan ng hanap buhay at nawalan ng minamahal sa buhay. But right now, bumabangon kami kasi mga Pinoy tayo eh. Lahat tayo madali we are flexible enough to adapt to whatever problem. Bumabangon tayo na parang kawayan. Di ba yung kawayan? Tulad yan, papakita ko sa inyo. It will bend. Especially if there are strong winds or strong weather disturbance, may bagyo, it will bend. Pero hindi yan susuko, guys. After ng typhoon, babangon ulit yan. So, hindi na tayo pupunta sa medyo masukal talaga na part ng bundok kasi parang wala nang daanan. I'm sorry guys, next time feature natin yan. But gusto ko lang sabihin sa inyo na marami pa tayong kwento, marami tayong isi-share, at gusto ko kayong dalhin sa iba't ibang mosquito. Marami pa tayong kwento, marami pa kayong aabangan, marami pang mga istorya, mga kapanapanabik na mga makikita at sceneries dito sa isla. So ngayon, I'm just doing this para maipakita ko sa inyo yung greener side of our place. Kasi naipakita ko na sa previous vlog na naligo kami. By the way, nilagnat ako noon. After nung naligo kami, parang nilagnat ako. Kasi it was so hot. The weather is so hot. Warm, I mean. And then, doon kami naliligo. Dito tayo dadaan. Naliligo kami ng kalagitnaan ng araw, tirik ng araw. Naliligo tayo. So, pauwi tayo. Uuwi tayo ngayon. Maghanap tayo ng madadaanan ng secure at saka hindi na ganon kasukal. Ito. Flowers. Actually, may mga bahay na nariyan. May mga bahay na narito. Excuse me. Sa bundok na to, maraming mga pamilya na ninira dito. Yung pangunahing hanap buhay nila ay magtanim ng mga kakanin. Ay, hindi pa kakanin. Parang, ang tawag doon? Yung mga kasaba, kamote, ang tawag doon. Parang ganun. So, dito yun, guys. Ano ba yung daanan dito? Where am I gonna? Dito. Sure na.
Yun, may bahay dun. Saan tayo dun dun? Ito yung daanan. Baba. So, let's... ito yung daanan. Pababa dun sa amin. And, siguro hindi tayo bababa muna. Yan. Look at this one, guys. Tiny little cute flower. Ganda niya. Ganda mo. Live well. Nagpo-focus naman pala yung camera ko. Need lang siyang double tap. Ito pala yung daanan nila. Yan. Kapag pumunta sila, lumulusong. Yung term ba dyan? Lumulusong sila from their home going to our place. Yan. Ito yung in-explore natin kanina. Hopefully yung channel na to magtuloy-tuloy siya. Bibigyan natin ng time yung pagva-vlog para sa mga masugid na tagapanood, mga viewers natin. Hindi ko po kayo bibiguin sa mga content na magbibigay aliw at inspirasyon at saka magmumulat sa inyo ng mga buhay na mayroon kami dito sa malalayong isla. Meron din namang mga inspiring na kwento. Ito doon, guys. There's an ant out there. Ganda niya. Look at that big of this plant to. Ganda niya, diba? Ito naman, guys. Pagpasensyahan nyo na ulit yung camera natin. This one pa. Look at this one. Great beautiful flower out there. Oh, ganda. Ang ganda niya. At saka yung amoy ng hangin. Siguro, kung nakapunta na kayo sa mga places na ganito, you can really testify na yung hangin iba. Presko, malamig. Kahit nasa dito sana yung daanan kanina. Pero tayo, para tayong naligaw. So, dito sana tayo dumaan. Punta dun sa place na yun. So, let us explore na lang this place. Oh. Ito ba yung dinaanan natin na hindi? Katamuhan, guys. Cute ba yan? Pero hindi. Look how big it is. How huge this tree is. Ganda. Look at that one. That little cute insect out there. Ganda mo. Pakit ka nga sa camera. Yan, pakit ka sa camera. Look at that one, guys. Cute niya. Hey. Hey, little friend. How are you? How's your life there? Yan, diba? Yan siya. Parang naka-stable lang siya. Ito pala sana tayo dumaan kanina. Pero naligaw tayo. So I just wanted to show you this place. Parang may mga uod siguro, no? Kasi look at the leaves of this plant. Don't you know, guys, na yung mama ko, very afraid siya sa mga uod, lalo na yung mabalahibo. It's really the greatest fear of my mother. Parang may phobia siya. Even I myself, since I was a kid. But they're living creatures, just like us, diba? And so, they deserve to be respected and not to be killed. Hayaan lang natin sila, huwag natin silang lapitan, kasi namumuhay rin sila. So, yung mga lessons na natututunan ko, upon growing up sa isla, na bawal manira ng kahit anumang buhay, kasi lahat may buhay eh. And guys, ano yung pugad? Look at this one. Bahay ng gagamba, pero it's different. Look how beautiful and creative the spider here. Look at that one. Amazing creation.
Siya nga pala guys, kapag ka nasa mga gubat kaming ganito, actually, kukonti lang. Ako naglakas lang ako ng loob na mag-explore ng mag-isa. Pero actually natatakot ako kasi hindi ito normal na ginagawa. Kapag ka nag-explore kami, dapat may kasama kami. O di naman kaya yung may nakakausap kami. Or parang may kasama kami. Grupo parang ganun. So kasi medyo delikado din minsan kapag ka ikaw lang yung mag-isa, diba? Your fear of something or anything or what. It depends on your belief naman kasi. Ito, ganda diba? Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe everyone. Hit the bell button. Yung button na maliit, pakipindot para updated kayo. Updated kayo sa lahat ng mga videos, magagandang videos na i-upload natin. Look at this place. Amazing, right? Puro green yung makikita nyo. Di ba parang shooting to the eye na yung makikita mo, almost all of it are green. Thing. Ganda, diba? Oh. Uuwi din tayo maya-maya lang. Siguro around 3 o'clock. Kasi medyo mainit na siya. Mainit na talaga kanina. We did 40 minutes already of recording. Look how tall these trees are. Is it amazing? When I was still a child, natatandaan ko na yung mga kasuluk-sulukan talaga nito, kasi yung mga places na o yung mga parts ng forest na wala talagang daanan, ginagalugad namin. That was before, kasi nangunguha kami ng kung ano-ano sa gubat, like fruits na makakain namin with my cousin. Ako kasi just to inform you, I've been living in the city for years also. Nakatira ako sa syudad. Nag-work ako doon after I graduated. So, sabi ko, medyo iba talaga yung environment. It's different, especially the things that you can see here and there. So, gusto ko rin maipakita sa mga tao na doon nakatira, hindi lang sa kanila actually, sa lahat na hindi nakatira sa ganitong place, kung ano ba yung makikita sa amin, ano ba yung narito sa amin, ano ba yung buhay dito sa amin, ano ba yung kinakain dito sa amin, ano ba yung mga kwento dito sa amin, ano ba yung mga ginagawa namin sa pang-araw-araw. So yun yung naging purpose ko, why I created this channel, not really for myself, but for you. That's why yung tagline natin, gagawin natin, soon, not now but soon, magkakaroon tayo ng shirt na gagamitin natin officially para sa mga vlogs natin na susunod. Magkakaroon tayo ng tagline na I create videos for you. Kasi it's not me, it's not all about me, it's all about you na nanonood. Ako, tagahatid lang ako ng mga kwento mula dito sa isla kung saan ako nakatira. Tagahatid lang ako ng mga contents, ng mga istorya mula dito sa isla kung saan ako nakatira. But the audience here, the people whom I wanted to satisfy is you, because you are the viewers who give life to this channel. If no one watched me, then what's the purpose of this channel? Diba wala? So nagsishare lang ako nang wala namang nanonood. So parang it's useless. Gusto ko may nanonood kasi gusto kong mai-impart sa inyo, maipakita sa inyo yung mga kwento na sinasabi ko, no? Yung mga example ng kwento na sinasabi ko. By the way, in front of me are little fruits, which I do not know personally. Kinakain siguro ng ibon. Ito siya, oh. Ganda niya, diba? Bunch of fruits. Yan. Yan yung advantage. Kapag maraming mga puno, maraming ding tumutubong mga prutas, at kung ano-ano pang mga pwedeng kainin. This wall, guys, these ruined walls, is actually part siya ng school premises. Actually
high school na nasa amin. Kasi itong island where I am right now, meron siyang national high school at saka elementary school. That is why yung mga taga-isla, lucky enough, especially yung barangay na narito kasi malapit lang sa amin, na yung education sa amin is very accessible. So in the time na nagka-COVID ngayon, so yung way of learning ng mga bata is actually through module sila, tapos tutok naman yung mga guro and mga parents sa pagtutulungan para maihatid yung edukasyon sa mga kabataan. This one guys, if you notice, this place, ganda oh. This place, kung bakit siya tawag dito malinis, patag. Kasi before, it's a house. Meron ditong bahay na nakatayo guys, na kung saan nasunog siya, unfortunately, nasunog siya. And yung mga nakatira dito, wala namang nasugatan o namatay. Yung mga nakatira dito, they transferred already dun sa portion na nasa ilalim ng bundok na to. Or ang tawag dun, yung ilalim in... Hindi ko kasi ma-express some of the words, hindi ko alam. Lower portion ng island na to. Dun. This one naman guys, it's actually a ruin. Hindi naman siya ruin kasi hindi naman siya sira. Parang remain siya ng old na tangke ng tubig before. So yung pinakita ko kanina sa inyo was the source of water. So before, may isang punong barangay dito, matagal na yun. Siguro this tank is 20 years old na. 20 years old if I'm not mistaken. Kasi bata pa ako, nandito na yan eh. I'm 24 years old right now. Turning 25, nandito na yan. So parang ruin siya. Na dito lahat ng mga host dito siya nilalagay. Dyan. This one. Nilalagay. Parang may butas yan sa ilalim. Yan sa gitna. Tapos dyan naiipon yung tubig. Tapos equally, dyan kumukuha yung mga tao ng kanilang tubig na iniinom. This place, very old, diba? It has PVC there. Daming puno. Siguro, you know what guys, this was my dream before, na makatira, makapagpatayo ng bahay sa isang lugar na maraming puno. Tsaka may matataniman, makakapag-alaga ka ng mga baboy, manok, baka, kambing, mga ganon. Parang dream, diba? Pero unti-unti, pinagsisikapan, nagtatrabaho din tayo para maabot natin yon. So, if you're going to go this direction, may mga bahay dyan na makikita. Cashew pala. Ito, parang may cashew tree dito. Before, in my childhood days, maraming mga kasoy na nabubuhay dito. Ito isang puno ng kasoy, diba? Hindi ako nagkakamali talaga. Puno ng kasoy. Before, may mga varieties pa na mga wild cashew trees. Wild siya kasi hindi siya itinanim. Kusa siyang tumubo. The others are yellow, yung kulay niya. Tapos yung iba naman red. Yung iba nga nasa malala yung part ng islang ito. Doon tumutubo yung mga kasoy. But right now, I don't know what happened. Para siyang namatay. No? Unfortunately, yung younger generation namin dito, hindi na nila naabutan yung mga tawag doon, yung mga kasoy na yon. Kasi nung time namin, mga bata pa kami, unlimited talaga yung buto ng kasoy, yung prutas ng kasoy, talagang umaakit kami, tapos yung malalaki kasama namin yung umakyat, tapos yung maliliit sila yung tagasalo ng mga kasoy na nakukuha namin. Meron siyang yellow, meron siyang red, tsaka yung butong sarap nun kapag pinatuyo. So siguro yung iba sa inyo dito nakatikim na ng kasoy. Sa amin dito, wild, talagang masarap, matamis siya. Ito naman, look at this one guys. Oh, this one. Trees out there. Here it's an Indian mango tree.
Omega 3 siya, diba? Look at that one. Ipil-ipil leaves. Didn't you know what? Yung mga ipil-ipil, ano ba to? Parang halamang gamot. Ganda. Yung mga ipil-ipil before, ginagamit yun na pampurga, diba? This one naman, ang fruits niya is kulay pink na may black. Nakain ba to? Pero it's the first time that I saw this one. Hindi ko siya ma-focus yan. Focus natin. Focus natin. Kulit mo. Ayaw mag-focus. Alright. Ayaw, di wag pilitin. Ouch! Kit na tayo dun. Yan. Ganda, diba? Dito tayo magkwentuhan, guys. Continue natin yung kwento natin. Parang may mga tubo dito. Kanin ba to or wild? Parang wild. Meron siyang wild. Ito, there's a dog out there. Seen it? Oh. Ay, hindi pala. Akala ko tubo. Hindi pala siya tubo. Sabi ng phone natin, release some space in your cell phone. Kasi hindi na daw nagkasya yung size ng ating device for recording. Ganda, guys. Pintuan na lang tayo. Dito tayo. Ano ba tayo pwesto? Ito. Until the end of this vlog, pintuan tayo. Oops. Yan. Dito. Ito ba tayo magkukwento? Look at that one. Pauwi na tayo. So, while going home, just watch na lang po kayo sa mga sceneries na makikita ninyo. Sana po medyo maglo-low quality na siya, guys, kasi ni-reduce na natin yung video quality niya para magkasya. Kasi yung phone nga natin, hindi siya ganun kalaki yung space. We're just using a simple mobile phone while doing vlog. So, yun. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panunood. Sana po ay marami ho kayong nakita, marami ho kayong nalaman. At hopefully po sa susunod na vlog, kita-kits ulit tayo. And yun na po, nagpapasalamat ako ng taos-puso sa inyo, sa lahat ng mga sumuporta. Diyan po, parang may mga bahay na nanariyan. So, yan. May mga kabahayan na actually nanariyan. What we're going to do is take a rest muna. Inom muna tayo ng tubig. I actually bring water here. Pero sabi nila, kapag pagod na pagod ka, huwag kang directly mag-inom ng tubig. So magpapahinga muna tayo dito. Oh, lagay ko na lang muna yung camera dito, okay? Yan. Pasensya na sa camera. Palit tayo ng sombrero. Kasi mainit na yung isa. Dami ng pawis. Tagaktak na yung pawis natin doon. Pwede na rin natin to. Yun nga, guys. Thank you so much for watching. Yan. Actually bring water here, so hindi tayo mapagod. I got also some biscuits here para may kakainin tayo. Okay pa ba? Nagvi-video pa ba? Ayun po. So nagbaon tayo ng biscuit at saka tubig na maiinom if ever maukaw tayo. Yan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa video na to. Medyo hingal tayo, diba, sa pagbaba. Enjoy lang siya kapag gusto mo namang mag-exercise, okay din naman. Gusto mo makalanghap ng presko at malamig na hangin. Anahaw ba to? Parang anahaw.
At saka, we wanted to be with nature. Maganda siyang experience. Diba? Bababa na tayo. Wait. Tayo dadaan. May aso. Tayo. Pintuhan muna tayo. Kakain muna ako ng biscuit na dala ko. Kasi I'm so tired. Dito tayo. Medyo ano siya. Medyo malinis na siya dito. At hindi na siya ganun kasukal. So, dito tayo magpapahinga. Natatanaw na dyan. Mula dito yung school. But we're not gonna enter the premises. Kasi hindi naman yung purpose natin. Dito naman tayo kakain. Diyan lang kayo guys. I'm gonna finish eating. Kwentuhan tayo habang nanonood kayo sa akin. Pero medyo pagod na rin ako. Pasensyahan nyo na. Nagpalit tayo ng sombrero kasi yung isa basang-basa na ng pawis. I bring this one. Ito lang yung gamit ko talaga na pang vlog. Hindi siya tripod. Ewan ko kung anong tawag dito. Para siyang stand. Ginagamit ko ito halimbawa. Ilalagay ko na yung phone ko. Tapos magkukwento ako. Ito yung ginagamit ko. I bought this for how much? 400 yata sa bayan. Oo, 400 to. Ilalagay ko muna yung phone ko dito. Kakain tayo. Saka inom tayo ng tubig. At maya maya lang we will end this vlog. So, ako nga pala si Renandy Gonzales. Yun, nagpakilala ulit. Lalagay ko yung phone ko dito. Wait lang guys. Yan. Okay na ba? Position na ba? Okay. Okay. Ako nga pala si Renandy Gonzales. I am the creator, of course, of this channel. Yan. Nakatira ako sa isang malayong isla. That's why yung tawag ko palagi, Faraway Island. So, lumaki ako dito. Dito ako nagtapos ng aking pag-aaral. Nagtapos ako sa kursong Bachelor of Secondary Education. Teacher po. Teacher po tayo. Tapos, baon natin, hindi natin papakita. It's a biscuit. Yung mga magulang ko, mangingisda. My father is a fisherman. I am proud to say, kasi yun yung nakapagpatapos sa akin sa pag-aaral. And my mother before was a housewife, but right now, he is in the public service. Natapon. So, pasensya na naputol yung kwento natin kasi yung battery ko medyo mamamatay na rin. But, next time, kumakain pa lang ako. Just continue our vlog. Yun nga. Sabi ko sa inyo kanina, I'm so proud that my father was the one na nakapagpatapos sa akin sa pag-aaral ko. Thankful ako sa kanya. And also to my mother, who is very supportive. Nanuwi tayo. Pasensya na sa camera. Hindi siya nagsistabilize. Wala talagang stabilization. So, pasensya na. Right now, we're going home na. And papakita ko sa inyo guys yung daanan pa uwi. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa isang oras na vlog na to. Hopefully nag-enjoy kayo, na-amaze kayo, nabusog yung mga mata nyo. Until the next vlog po. Yan yung pauwi sa amin, yung daanan pauwi. Tarik yung daan actually, medyo mabato.
Hindi natin papatayin hanggang makarating tayo sa bahay. Papakita ko na rin sa inyo. May kambing guys. Hindi sila nag-feed. Medyo hindi na kinakaya ng ating camera. Ito na yung daanan natin pa uwi. So we're going home. To the place where we belong. Daming kambing. Oh. Edit na lang natin para mag-limit yung file size niya. And we will upload it later or tomorrow para mapanood ninyo ang lahat. Salamat, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga nagtiyaga na matapos itong video. Isa pang malaking utang na loob. Sana ibalik sa inyo yung gantimpala para sa inyo at lubos ko pong pinagagalak na naparito kayo sa aking channel. Sana po ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe at hit ng notification bell para sa mga susunod ko pang upload ay naroon pa rin ho kayo at nakaantabay na handang manood at sumuporta. God bless you po sa lahat po. Sana po ay mag-iingat ho tayo ngayon na hindi pa natatapos itong pandemya. Wish ko po and pray sa lahat na nanonood ngayon na mag-iingat ho kayo and always po kayo in good hands and good health as well. Kasi aanin lang naman natin yung buhay kung ang ating kalusugan ay hindi maganda, hindi maayos. Anin mo yung yaman kung nakahiga ka naman sa ospital. 'Di ba? Good health lang po tayo. Ipagdasal din ho natin ang mga kapatid natin na nagkakasakit at tinatamaan ng virus na ito. Ito na po yung daanan pa uwi. Medyo hingal tayo, pagod sa nilakad natin at sinuong kanina. But I'm gonna show you our house if ever may memory pa. Medyo hindi na siya nagsastabilize kasi yung daanan natin pababa. Pasensyahan nyo na po. Siguro hanggang dito na lang. Sa susunod na vlog, ipapakita ko sa inyo. I promised. I'm gonna show you our house, our home, kung saan kami nakatira. At wini-wish ko rin po na sana kita-kits tayo ulit.